Powerless but not prayerless. Ang atin ay mula po sa Second Chronicles chapter 20 verse 12. And sabi po diyan, we do not know what to do, but our eyes are on you. Hindi lang po tayo summarize mga minamahal kung bakit. Nandiyan po yung verse na yan. Nasabi po yan kasi po nilusob si Haring Jehoshaphat ng maraming kaaway. Sino ba si Jehoshaphat, mga minamahal? Siyempre po, kilala po natin siya. Siya po yung hari ng Juda. Kilala bilang isang mabuting hari. Hinahanap niya palagi yung Diyos at tinuruan yung bayan na sumunod sa kautusan. Pinatibay niya din yung kaharian at nagpadala ng mga hukom na mayroong takot sa Diyos. Sa panahon ng panganib, nanalangin siya at umasa sa Panginoon imbes na sa sarili niyang lakas. Sa kanyang panahon, nakaranas ang Juda ng maraming tagumpay at kapayapaan. Si Haring Jehoshaphat, anak ni Haring Asa, nagkaroon siya ng takot pero nanalangin at nag-ayuno kasama ang buong Juda. Sinabi ng Diyos, ako ang lalaban, hindi kayo. Sabi po sa 2 Chronica 20:17, hindi na kailangan na makipaglaban pa kayo. Maghanda lang kayo at magpakatatag. At masdan nyo ang katagumpayan na gagawin ng Panginoon para sa inyo. Kayong mga taga-Juda at taga-Jerusalem, huwag kayong matakot o manghina. Harapin nyo sila bukas at ang Panginoon ay sasama sa inyo. Katulad ni Haring Jehoshaphat, sa buhay natin, mayroon ding mga dumarating na mga kaaway, mga unexpected na sitwasyon sa ating buhay na talagang aatakihin talaga yung ating pananampalataya, aatakihin talaga yung ating mga sarili. Mayroong mga tayong dumarating na mga sitwasyon sa buhay natin na nababagabag tayo at iniisip natin na parang wala tayong lakas. Dama natin, 'di ba, sa isang sitwasyon na wala talaga tayong kakayahan. Amen? Katulad ng nangyari na sunog na binanggit ni Nanay Pracedes o ni Pastora Pracedes, wala tayong kakayahan kung paano natin matutulungan. Wala tayong magagawa, no? Wala tayong pisikal na aksyon para pumunta tayo sa lugar na yun at tulungan natin sila. Pero ang tanging magagawa natin is yung panalangin. Amen? Panalangin yung atin pong magagawa. Kasi ito lang yung magiging solusyon natin at magiging lakas ng ating mga minamahal na kababayan or anumang sitwasyon na mayroon tayo sa ating mga buhay. Ito lang yung magagawa natin, mga minamahal, yung manalangin. Kasi pag sinabing powerless, wala tayong wala tayong kakayahan, wala tayong magagawa, wala tayong kapangyarihan. Pero nung sinabi ang 2 Chronicles chapter 20 verse 12, we do not know what to do but our eyes on you. Hindi po namin alam kung ano yung gagawin namin, pero nagtitiwala kami sa inyo. Iyon ang nasabi ni Haring Jehoshaphat. Kaya nga po yung naging title natin is about powerless but not prayerless. Pag sinabi kasing powerless, no, pinakita po kanina, walang kakayahan, walang magagawa, walang kapangyarihan. Pag sinabi namang prayerless, walang panalangin o hindi nananalangin. Pero doon sa pamagat natin, powerless but not. Meron po doon but not. Ngunit hindi tayo titigil na manalangin. Powerless kasi sila Haring Jehoshaphat pero hindi inalis yung panalangin at pag-aayuno.
Sabi nga po dun sa 2 Chronicle chapter 20 verse 3, natakot si Jehoshaphat at dumulog siya sa Panginoon at nag-utos siya na mag-ayuno ang lahat ng mga taga-Juda. Sa bawat sitwasyon na nakikita natin ngayon sa ating, kinagagalawan at pansamantala nating tirahan, sa bawat balitang nakikita natin, sa bawat naririnig natin na sitwasyon, yung nangyayari sa atin ngayon, talagang powerless tayo. Pero but not prayerless, 'no? Hindi po tayo mawawalan ng panalangin. Powerless man tayo sa mga sitwasyon na nangyayari sa iba't ibang lugar na kinabibilangan ng ating mga kababayan, nakakaranas ng mga iba't ibang sitwasyon, walang kakayahan, 'no? Mapapanood natin yung mga video 'pag dumarating sa gano'ng sitwasyon, nakakapagdasal, nakakapanalangin, nakakasambit ng dasal na nagmumula sa kanilang puso, na talagang kailangan nila ng panalangin. Pero hindi sana sa gano'ng mga sitwasyon dapat lang manalangin. Ito talaga ay dapat maging parte ng ating mga buhay. Kasi ito yung magpapalakas at magpapatibay ng ating sitwasyon, ng ating mga pananampalataya, ng ating mga hinaharap sa buhay, yung patatagin tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Tumayo sila sa harap ng templo ng Panginoon at ito ang kanilang nasabi sa 2 Chronicle chapter 20 verse 6. At nagsabi, "O Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, kayo po ang Diyos na nasa langit. Kayo ang namamahala sa lahat ng kaharian sa mundo. Makapangyarihan po kayo dahil walang makakalaban sa inyo." Grabe, yung panalangin na tumayo sa harap ng templo. Tumatayo tayo sa harap ng Panginoon, lumuluhod tayo sa harap ng Panginoon para manalangin dahil alam nating makapangyarihan ng Panginoon na pakikinggan yung lahat ng ating dasal kung ito ay naaayon sa kanyang kalooban. Pero minsan, sa sitwasyon natin, kahit nananalangin tayo, mayroon pa ring mga atake ang kalaban. Ano po yun? Enemy will attack. Number 1, emotional. Pahihinain yung ating pananampalataya. Pag emotional ang dinali, aalisin yung kapayapaan, 'no? Kasi bothered tayo, magulo yung isip po natin, Minsan nagkakaroon pa tayo ng doubt, nagkakaroon pa tayo ng duda. Kasi yung emotional natin inaatake, Nagkakaroon tayo ng duda minsan sa Diyos. Na nagtatanong tayo, bakit mga ganito yung sitwasyon? Bakit ganito yung pinagdaraanan ko? Bakit ako may sakit? Bakit ako mahina? Bakit madali akong madaig ng kaaway? Yan yung mga emotional attack na talaga namang magpapahina ng ating pananampalataya at nagkakaroon tayo ng pagdududa sa Diyos. Marami tayong katanungan pagka mayroon tayong emotional attack. Amen? Na-experience po ba natin yon? Marami po tayong mga agam-agam sa isip 'pag may emotional attack. Maniwala po kayo sa'kin, napapatanong tayo, mga minamahal, 'pag may emotional attack po tayo. Pero 'pag may emotional attack, may paalala yung Biblia. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, God has not given us the spirit of fear. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan,
pag-ibig at disiplina sa sarili. Mga minamahal, disiplina sa sarili. Ano po ba yun yung isang sakit na talagang sabi nila, sarili mo lang ang makakatulong sa'yo? Emotional attack po yun. Ano po ba yan? Anxiety po ba yan o depression? Nervyos. Yun, nervous. Yung talagang konting ano mo, yung kabog ng dibdib mo, umaatake. Kasi po meron akong tiyaheng ganyan. Talagang halos hindi siya nakapagtrabaho. Nakatulala lang siya. Ninenervyos siya sa mga bagay-bagay. Yun, emotional attack po talaga yun. Nasabing sarili mo lang ang makakatulong sa'yo, palakasin mo yung isip mo. Kasi dinadali yung ating emosyonal. Kaya nga po binigyan tayo ng Diyos na maging, matatag tayo. Hindi tayo binigyan ng kaduwagan ng espiritu ng Panginoon, kundi binigyan tayo ng espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, disiplina sa sarili natin, 'no? Tayo po'y magdidisiplina sa ating mga sarili, mga minamahal. Kapag may emotional attack, paalalahanan po natin yung ating sarili. Ano po? Remind po natin yung ating sarili that God has not given us a spirit of fear. Amen? At pangalawa, ano po yung attack ng kalaban? Pisikal. Kasi pagka may enemy, dinali yung ating pisikal, feeling natin palagi tayong pagod. Pagka pisikal, hindi tayo makatulog. Pag may problema, maraming masakit sa katawan. Hindi natin maintindihan, 'no? Hallelujah. Kasi yung pisikal natin, kasama natin sa buhay 'yan. Kapag ang pisikal natin yung nagkaroon ng problema, paano na po? Hindi na tayo makatrabaho, hindi na tayo makakilos. Amen? Hindi na tayo makakapag-provide ng pangkain para sa ating mga minamahal sa buhay. Pagka po pinabayaan natin yung pisikal na maatake tayo ng kalaban. We need to take care of our body. Kailangan po natin 'yan, 'no? Lagay po natin diyan sa comment section natin. Inaalagaan ko ang aking pisikal na katawan. Kasi ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 6:19, your body is the temple of the Holy Spirit. Huwag po nating hayaan na maagaw ninuman yung ating, katawan, 'no? Pinapahina tayo ng sakit, karamdaman. In Jesus' name, our body is the temple of the Holy Spirit. Pinapahina man yung ating pisikal na katawan dahil sa pagod. In Jesus' name, your body is the temple of the Holy Spirit. Amen? Kailangan po, yan po ang ating deklarasyon. Huwag po nating hayaan na matake yung ating pisikal na pangangatawan. And last, yung ating spiritual. Ito, mga babang laban to, mga minamahal. Pagka spiritual yung inatake sa buhay natin. Amen? Kasi maapektuhan nito yung relasyon sa Diyos, eh. Tama po? Mawawalan tayo ng prayer diyan pagka may spiritual attack tayo. Mawawala yung reading of the word natin 'pag may spiritual attack tayo. Mawawalan tayo ng interes sa anumang gawain para sa Diyos kapag may spiritual attack tayo. Kailangan have to be focused sa ating spiritual. Lagi nating isipin na ang spiritual natin ay para sa ating Panginoon. Huwag nating hayaan na mawala yung interest natin
sa ating Panginoon. Wala lang tayong kakayahan, mga minamahal, pero may kakayahan tayong manalangin sa ating Panginoon. May kakayahan tayong magbasa ng salita. May kakayahan tayo na yung relasyon natin sa Diyos, patibayin natin. Even though may mga paliwanag ang ating mga kapatid, na kapag nanghihina yung ating spiritual na pananampalataya, mas magpursige tayo. Ano po? Pasensya na po kung medyo nagkakaroon po ng interruption yung aking boses kasi katulad nga po yan, yung aking po signal ay talagang wala-wala. Pero hindi tayo magpapadaig. Pagsisikapan natin na talagang mapaalalahanan ng bawat isa sa atin na merong mga atake ang kaaway sa ating mga buhay. Tandaan po natin yung tatlong bagay na yan na talagang dinadali po tayo ng kaaway. Ano po? Yung ating emotional, yung ating physical, yung ating spiritual. Maging focus po tayo sa atin pong panalangin sa ating Panginoon. Ano po yung lesson na atin pong dapat matutunan, mga minamahal, sa verse po na atin pong binasa? Kasi nasabi yon ni Haring Jehoshaphat. Kasi alam niyang may mga hamon na Diyos ang haharap, hindi tayo. Kasi natakot sila eh. At ang buong Juda natakot sa malaking hukbo. Pero anong sabi ng Diyos? Ang laban ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Ang laban na meron po tayo sa buhay natin ay hindi sa atin, kundi sa ating Panginoon. Ano man ang laban na meron tayong kinaharap, Diyos po ang maharap sa atin po. Laban. Sabi po sa 2 Chronica, chapter 20, verse 15, sinabi ni Jahaziel, makinig po kayo, Haring Jehoshaphat, at lahat kayong nakatira sa Juda at Jerusalem. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa inyo. Huwag kayong matakot o manlupaypay dahil sa napakaraming sundalong ito. Dahil ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo, kung hindi sa Diyos. Amen? Makinig tayo. Mga minamahal. Sa sinasabi ng Panginoon sa atin, pagka nangungusap ang Diyos, huwag tayong matakot o manlupaypay. Kung napakarami mga sitwasyon sa buhay natin, dahil ang Diyos yung nakikipaglaban para sa atin. Kasi sa oras ng pagsubok, o suliranin, o sitwasyon ng ating buhay na unexpected mangyayari sa buhay natin, si Jesus yung ating sandigan. Hindi po tayo pababayaan. Ibig sabihin, hindi lang tayo yung kikilos, kundi may Diyos na makapangyarihan na kumikilos sa atin. Nananalig lang po yung puhunan natin, mga minamahal, at panalangin at ayuno para makakilos at makagawa ng aksyon ng ating Diyos na tayo ay naniniwala na mayroong Diyos na tutulong sa atin. Powerless man tayo, powerful naman ang Diyos. Amen? Meron po yan. Nakalagay po dyan yan. Next po yan, Hatsel. Powerless man tayo, powerful naman ang Diyos. Diba? Wala tayong kakayahan, pero powerful naman ang Diyos. Kasi hindi lahat ng pasanin nasa ating balikat. Hindi lahat ng problema o sitwasyon ay para sa ating lakas. Hindi lahat ng laban tayo makikipaglaban. Kung hindi may Diyos na palagi tayong sinasamahan,
sa lahat ng pasanin natin, sa lahat ng sitwasyon natin, sa lahat ng laban natin sa buhay. May Diyos ako, may Diyos tayo, 'no? Ilagay po natin diyan, may Diyos tayo na sumasama sa atin na makapangyarihan. At ano pa ang pangalawang remind sa'tin? Manindigan sa panalangin. O, 'di ba? Yung lesson natin na dapat tandaan, manindigan sa panalangin. Nanindigan sila hindi sapat sa panalangin, sa pag-aayuno, na wala silang magagawa kundi ang Diyos lang ang tutulong sa kanila. Ang hindi pagbitiw sa Diyos at tuloy-tuloy na panalangin at pagtitiwala sa kapangyarihan ng Panginoon ay naninindigan tayo sa panalangin. Bakit hindi natin sinusubukan yung mga panalangin, yung mga prayer request? Hangga't walang nangyayari. Kasi pinaninindigan natin yung panalangin na dapat nating tindigan yung panalangin na may Diyos tayong kasama sa lahat ng sitwasyon na meron tayo. Na dapat nating matutunan manindigan tayo sa panalangin. Parang mag-asawa lang yan. Naninindigan sa kung anong pamilyang itinayo, through thick and thin. Kasi kailangan manindigan, eh. Kailangan buhayin yung mga anak, hindi puwedeng sukuan. Gano'n din sa panalangin natin, hindi natin puwedeng sukuan yung mga kapatid natin. Kaya mula Lunes hanggang Sabado, mayroon tayong panalangin na inaalay sa ating mga kapatid na kailangan nila ng tulong ng panalangin. Kasi yun ay makapangyarihan. Kasi bakit kailangan manindigan sa panalangin? Paalala po ng 2 Chronicle, chapter 20, verse 17, B. Maganda lang kayo at magpakatatag at masdan ninyo ang katagumpayan na gagawin ng Panginoon para sa inyo. Naghahanda tayo kasi nananalangin tayo sa ating Panginoon. Ang paghahanda natin yung panalangin para maging matagumpay tayo sa gagawin ng Panginoon. Paano magiging matagumpay kung hindi tayo naninindigan sa panalangin? Kung susukuan natin ang bawat panalangin. Ibig sabihin niyan mga minamahal, hindi tayo aalis o tatakbuhan natin yung pananalig natin sa Panginoon. Pinaghahanda tayo sa panalangin at pag-iiyuno at pagsamba. Wala ng atrasan. Abante kung abante. Ipaglaban ang panalangin, manindigan sa panalangin. Kapag nanindigan ka sa panalangin, kikilos ang Diyos hanggang sa dumating ang tamang tugon ng Diyos sa buhay natin. Kasi ang panalangin ay binubuksan ang pintuan ng tagumpay para sa ating mga buhay. Ang panalangin ang tulay para sa kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Kaya palagi po tayong manindigan sa panalangin. Sa lahat ng bagay, sa bawat pagsisimula ng ating mga gawain, laging may panalangin. Kasi hinihingi natin yung presence ng Lord. Hinihingi natin yung gabay ng Diyos. Kaya sa lahat, kapag naninindigan tayo sa panalangin, laging may pagkilos ang Diyos sa buhay natin. Amen? Lagi po yan. May pagkilos ang Panginoon. Number 3 na lesson natin. Ang Diyos ang kumikilos upang tayo'y mailigtas. Amen? Bakit? Kasi ang sabi po sa 2 Chronicle chapter 20 verse 17a, hindi ninyo kailangan lumaban. Ang Diyos ang lumalaban. Titingnan kung paano ang pagliligtas na gagawin nila. Ang pagkilos ni Yahweh noong sumunod ang Juda, patugtog sila, nag-aawit sila, nagpuri sila. Habang umaawit sila, kumikilos si Yahweh. Ganun po ba tayo pag may mga problema? Lagi po tayong nagpapatugtog, umaawit sa Diyos, sinasabayan natin yung kanta.
Kasi alam natin kumikilos si Yahweh sa bawat sitwasyon na mayroon tayo. Inaawitan lang natin yung problema, pinapanalangin natin yung problema. Maawit lang tayo. Si Yahweh kumikilos habang sumasamba tayo, habang umaawit tayo, habang nag-aayon tayo. Dun sa sitwasyon na yun, nag-away-away yung mga hukbong susugod kila Haring Jehoshaphat. Nag-away-away. Sila mismo yung naglaban-laban. Kaya hindi na nila kailangang makipaglaban. Kasi nag-focus lang sila Haring Jehoshaphat doon sa panalangin, sa pag-ayuno, sa pagsamba sa ating Panginoon. Kaya nga nasabi niya yun, hindi na niyo kailangan lumaban kasi ang Diyos ang lumalaban. Kapag may mga kaaway tayo at sitwasyon sa buhay natin, panalangin lang ang solusyon at pagsamba at pag-aayuno lang. Tatlong piyon, mga minamahal. No? 3 na P na dapat nating tandaan kapag may mga sitwasyon sa buhay natin. Panalangin, pag-aayuno at pagsamba. Kasi maniniwala tayo na magugulo ang kaaway. Kusang aalis yan. Hindi na tayo magiging distracted. Kasi nakapokus na tayo sa magagawa ng Diyos eh. Kapag hindi natin kaya, kaya ng Diyos. Kapag hindi natin kaya ng Diyos. Kasi katulad ng verse, no? Behold, I am the Lord, God of all flesh. Is there anything too hard for me? Sabi po yan ng Jeremiah 32:27. Ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Mayroon bang bagay na hindi ko magagawa? Lahat ng bagay ay magagawa ng Diyos. Lahat ng Amen. Hallelujah. buhay ay magagawa ng Diyos. Ang pangit ay aayusin ng Panginoon. Ang hindi maganda ay aayusin ng Diyos. Kaya ito yung declaration natin sa buhay natin eh. Wala Amen. sa buhay natin na hindi magagawa ng Diyos. Lahat magagawa ng Panginoon. Patanong man yung sabi diyan, pero may kakayahan ng Diyos. Magagawa ng Panginoon yan. Alam natin na sitwasyon na hindi maganda, pangit, na mayroon tayong na-experience sa buhay natin, magagawa po. Kaya po, salamat sa buhay ng bawat isa na patuloy na pinatatatag ng panalangin, patuloy na pinatatatag ng sitwasyon sa atin pong mga buhay. Wala tayong kakayahan, pero may kakayahan sa buhay natin. Salamat po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay. Okay? Thank you po, mga minamahal. Amen. Amen. Salamat sa buhay namin, dakilang Diyos. Patuloy mo kaming binibigyan ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Maging kadikit ng buhay, maging kakambal namin ng buhay, yung palaging manindigan sa panalangin. Sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan na nagtuturo sa amin ang dapat namin gawin. Ang pagsamba, ang pag-aayuno, ang panalangin, ang aming sandata sa gitna ng aming laban. Sa iyo ang papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.